Ang final at ang pinakahuling parte ng laban sa gitna ni Asta, ni Yuno at nitong si Lucius. To the point na marireach na dito ni Asta at ni Yuno ang talagang literal na peak, ang maximum output ng kanilang magic power. At ang hindi naman inaasahan ni Lucius na interference or tulong, isang clutch moment mula kay Julius Novak Chrono para matalo siya ng dalawa. And it seems as if ang chapter na ito ang pinakahuling laban na makikita natin sa series na ito. Dito mamamatay si Lucius at dito gagawa ng ultimate move si Julius Novak Chrono para ayusin ang mga nasira nila. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng Black Clover chapter 388 hanggang 389. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Judgment Time. Less dialogue guys, wala nang usap-usap pa, bakbaka na naman agad sa gitna ni Asta, ni Yuno at nitong si Lucius. But this time, napakabilis na talaga ng movement speed nila. Kung titingnan nyo guys, almost as if nagiiwan na sila ng napakaraming after images na para bang mga light rays na lamang. Also makikita din natin dito na ginamit na nitong si Yuno kanyang Spirit of Euros na kukumpleto ng lahat ng forms ng Wind Spirit Magic kontra dito kay Lucius Zografes. Nakita natin before na ginamit niyang Spirit of Notus, ang Spirit of Zephyr, ang Spirit of Boreas at ngayon ang Spirit of Euros. Hinabol ng kanyang araw na ito maging itong si Lucius na napakabilis ng movement speed. Si Asta naman dahil nag-summon itong si Lucius ng isang napaka-gigantic na isang devil, pinalaki naman ni Asta ang kanyang anti-magic sword. Nakitang-kita nyo dito guys, sobrang laki nito. At alam naman natin na napaka-OP nito kahit maliit. What more pa kaya kapag ganito na ang size niya? Na dahilan kung bakit immediately nahiwa niya sa dalawang devil na to. Nagpatuloy ang habulan sa tatlong ito at habang tumatagal mas bumibilis lang lalo ang kanilang movement speed. To the point na sa loob lamang ng split seconds, nakakapag-travel sila from terrain to terrain. From mountain to mountain na nawawasak unti-unti dahil sa paghabulan nila at sa clash ng kanilang mga atake. At kung sa previous chapters ay palaging hinahabol ni Lucius ang dalawang ito, palaging si Lucius ang dominant sa laban, sa chapter na ito si Lucius nang tumatakbo mula sa dalawa. Hindi na nila iniindang combination ng halo-halong mga magic na naipon at nanakaw nitong si Lucius kahit na pinapaulanan pa sila nito. Ito namang si Lucius, oo, ina-acknowledge niya. Alam niya na napakalakas ng dalawang ito, pero alam and aware din siya na ito na ang kanilang peak. Hindi na nila malalampasan ang limit na ito. Ito na ang pinakamalakas nilang form. And after daw ng duration ng kanilang final form, ng final mode na ito, mauubos ang lahat ng kanilang mana, ang lahat ng kanilang energy. At sa pagkakataon na yun, siya na ang mananalo sa laban. On the other hand, maging si Asta at si Yuno ay aware din naman na malapit nang mag-wear off ang kanilang powers. Kaya naman, ang natatangin na lang nilang pag-asa para manalo ay ang makapag-create ng opening, makapag-land ng isang clean and solid na blow na papatay agad kay Lucius. Kailangan nilang magawa yon bago sila maubusan ng oras. Sa pagkakataong ito naman ay makikita natin si Noel na nagpo-focus. May binabalak siyang atake para matulungan si Asta at si Yuno. At kung titingnan nyo din dito guys, meron ditong napaka-juicy na panel na makikita natin ang cake, ang peach nitong si Noel, pero hindi natin yun pwedeng ipakita dito for safety purposes para hindi tayo magkaroon ng restrictions at magkaroon ng violations. Napakalayo nga guys ng nangyayaring laban sa gitna ni Yuno, ni Asta at ni Lucius. Dahil kung titingnan natin sa previous panels before, from mountain to mountain, from island to island, napakalayo ng nararating nila. Kaya kailangang mag-focus talaga nitong si Noel. Ipunin niya ang lahat ng natitira niyang magic, i-channel na yon para makapag-launch ng isang precise and accurate na atake kay Lucius na eventually na-pull off niya nga. At buti na lamang nalaman ng dalawa ni Asta at ni Yuno na nagawa yun ni Noel. Sinamantala nila ang distraction dahil nga sa tiningnan nitong si Lucius ang padating na atake nitong si Noel, sinamantala nila na hindi nakafocus itong si Lucius sa kanila at nakapag-land sila ng atake sa katawan nito. Nang dahil lang nga sa tumama ang anti-magic attack ni Asta sa parabang core, sa gem, or sa stone na nasa gitna ng katawan nitong si Lucius,
ito palang sikreto na ginagamit niya para i-conceal ang consciousness ni Julius Novachrono. Since tinamaan ito ng atake, nagsimula itong mag-crack at mag-breakdown, dahilan kung bakit unti-unting lumalabas at umaangat na naman ang consciousness ng Wizard King. Pinigilan ni Julius Novachrono ang movement ng kanyang sariling katawan para tumama ang final attack na gagawin ni Asta at nitong si Yuno. At dahil dito hindi nga siya nakagalaw, nakapag-land ng parehong solid blow ang dalawa ni Asta at ni Yuno sa kanya. At titingnan nyo lang ang panel dito guys, literal na halos maputol ang kanyang katawan sa dual attack na ito. Gulat na gulat man itong si Lucius, wala na siyang nagawa. After tamaan ng atake ni Asta at ni Yuno itong si Lucius, immediately nag-wear off na nga ang kanilang mga powers. Meaning, sa split second na yun, kung hindi talaga nakapag-take over ang consciousness ni Julius Novachrono ay talo talaga silang dalawa dito. Isang literal na split second clutch. At magpo-proceed tayo ngayon guys sa chapter 389. Ang title ng chapter na ito ay The Greatest Achievement. At dito natin makikita ang final conversation sa gitna ng parabang magkakambal na souls na ito, si Julius Novachrono at si Lucius Zograftes. Pilit na itinatanong dito ni Lucius kay Julius Novachrono bakit pinigilan niya pa ang mga plano ni Lucius. Si Lucius ng perfect being at ang mga tao daw na ito, wala silang kwenta. Hindi nila ma-achieve ang perfect and true peace sa pamamagitan ng methods na gusto nilang mangyari. Pero ang sagot ni Julius Novachrono kahit na daw ganun, kitang-kita naman daw ni Lucius na move ni Asta at ni Yuno ang heart ng lahat ng mga tao sa Clover Kingdom sa laban na yon. At yun ang kasagutan. Sila nang bahalang mag-figure out ng kung paano nila susolusyonan ang mga problema. Dahil ang salvation daw nitong si Lucius ay hindi makatarungan. Napatunayan din daw dito ni Asta at ni Yuno na kahit nakikita ng dalawang ito ang future, kahit nakikita ni Julius, nakikita ni Lucius ang future, hindi nila ma-predict kung anong tunay na mangyayari. And with that being said, kailangan na nilang iasa, kailangan na lang nilang pagkatiwalaan ang next generation na ito sa kung paano nila i-handle ang mundo. At dahan-dahan na ngang nag-disperse ang consciousness nitong si Lucius as if namatay na ang kanyang soul. Sa pagbabalik naman ng kwento sa real world at hindi sa loob ng consciousness ni Lucius at nitong si Julius, ang mga creation nitong si Lucius ay unti-unti nang namatay. Ang kanyang mga paladins, ang kanyang mga angels, at kasama na doon maging itong si Paladin Morris. Makikita din natin dito guys na nagbabalik ng itsura ang muka nitong si Julius Novachrono dahil nawala at nag-fade na nga ang consciousness ni Lucius. Na immediately after reverting back sa kanyang form and itsura na ito, immediately din na-recognize siya nitong si Yuno dahil sa kanyang mana at na-recognize naman siya ni Asta dahil sa kanyang ki. Binati din niya agad si Asta at si Yuno dahil na-accomplish nilang talunin ang greatest evil na nag-appear sa mundo. Pinasalamatan din niya ang mga Magic Knight Captains na nag-guide sa dalawang ito, si Yami Sukehiro at si William Vengeance. Tuwang-tuwa and amazed na amazed talaga itong si Julius Novachrono kay Asta at dito kay Yuno dahil alam niya and na-realize niya na sa pamamagitan ng napaka-accurate, napaka-precise na paggamit ni Yuno ng Spirit Magic at paggamit ni Asta ng kanyang Anti-Magic, napatay at nahiwa nila ang soul nitong si Lucius Zograftes nang hindi tinatamaan ang soul nitong si Julius. However, oo, natapos na ang laban, napatay na nila ang consciousness at ang soul ni Lucius Zograftes at tangi ang soul na lamang ni Julius Novachrono ang kanyang nasa katawan. It is an undeniable fact na durog at wasak-wasak na ngayon ng Clover Kingdom. Isang bagay na ikinalulungkot ngayon nitong si Julius. Also makikita din natin dito guys, ang magkakapatid mula sa Vermilion family. Itong si Leopold binabate ang kanyang nakatatandang kapatid na si Mereoleona dahil finally natapos na daw ang laban. Pero napakalungkot lang guys dahil kahit nanalo nga sila, hindi na din naman mabubuhay at magtatagal itong si Mereoleona. Dahil sa laban na yon, nakita naman natin in-achieve niya ang kanyang final form, iniwan niya ang kanyang physical body at naging siyang mana itself. Ngayon wala na siyang vessel. After maubos ng kanyang magic, mawawala at magfe-fade na rin ang kanyang soul and consciousness. The same goes para sa iba pang mga member ng Crimson Lion Kings since sa pamamagitan lang ng mana niya na i-revive ulit ang mga ito, mamamatay din sila after maubos ang kanyang magic.
Pero wala silang pinagsisisihan. There was no single regret na sinabi itong si Mario Leona. Pagkos, ayon sa kanya walang problema, na-achieve at na-perform nilang kanilang best at nagawa nilang kanilang accomplishment na talunin ang napakatinding pagsubok na yon sa Clover Kingdom. Isang napakalungkot na scene at makikita natin dito maging si Fuegoleon ay naiiyak na sa sitwasyon. However, may binabalak palang kakaiba, may binabalak na unexpected itong si Julius Novachrono. Sinabi ni Julius na this will be his final act as the Wizard King. At makikita din natin dito guys, ang kanyang grimoire bumalik na ulit sa dati. Ang grimoire na walang cover at naka-open na para bang isang orasan. Unti-unting nagliwanag ang buong Clover Kingdom hanggang dumating sa punto na nababalot na ng magic. Specifically ng time magic ni Julius Novachrono ang buong Clover Kingdom. And after niyang gamitin ang kanyang magic, bumalik ang lahat ng namatay. Nag-revert ang lahat ng bagay. Itong si Mario Leona na dapat ay mamatay na-acquire ulit ang kanyang physical body. Bumalik at nabuhay siyang muli. May kita din natin dito guys na maging itong si Captain Jack na patay na ng napakatagal na chapter, buhay na din siya ulit. Ganon din itong si Marks at ang dalawang napaka-importanteng mga Magic Knights na ninakawan nitong si Lucius ng ability para counterin ang anti-magic at ang ability nitong si Yuno. Literal na it's as if walang nangyari sa Clover Kingdom, pero meron itong napakatinding backlash, may napakatindi itong side effect dito kay Julius. Dahil napakabigat ng magic na ito, napaka-massive na amount ng mana and life force ang kinakailangan para ma-perform niyang ganitong klase ng feat. Dahilan kung bakit unti-unti na ding nagka-crumble ang kanyang katawan. At bago siya completely mawala ng consciousness at mamatay, sinabi niya sa apat na si Yami, si William Vengeance, kay Asta at kay Yuno na sila na daw ang bahalang mag-handle ng nation na ito. Sila na ang maghahawak ngayon ng Clover Kingdom. At matapos ngang banggitin nitong si Julius ang salitang yon, nawala na siya ng malay, bumagsak ang kanyang katawan at para bang ito ang sign na naubos na ang kanyang life force. Dahil alam naman natin na ang paggamit ni Lucius ng kanyang mga abilities na may kinalaman sa pag-revert ng time, nagkakaroon ito ng napakatinding epekto sa kanyang life force. Dahil dito, patay na rin siya. Wala na si Lucius pero wala na din si Julius Novachrono. Kahit na ganun at nakakalungkot ng pagkawala ng Wizard King, tinanggap at tiningnan pa rin ito ng apat ni Asta, ni Yuno, ni Julius at nitong si William Vengeance nang with honor and dignity habang sumasaludo sa namatay na Wizard King. And this is where the chapter ends, na para bang hindi man lamang nasira ni isang building mula sa Clover Kingdom. Napakatinding laban pero naibalik ni Julius ang lahat kapalit ng kanyang sariling buhay. But don't worry guys, dahil this is not the end of the story at may natitira pa tayong iilang chapters para i-conclude kung ano talaga ang pagtatapos ng seryeng ito. Para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na chapters na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.